naman sa work, regular ba yung sweldo niyo ba yun? Sana, titinig din. Ano kami, maintenance na. Ano kami? Yung 10 to 26. Yung work kuya, ano ba, parang dito na ba talaga kayo na napadpad or pinilit mo talaga? Bali, ano naman yun? Yung ano niyo ba, yung sinasahod mo per month, kumakasya naman for your family. May family na ba? Kumakasya naman siya for your family. Nagkakasya. Sa ano yun? Okay naman. Sa parang Okay. So yun, okay na yun. Kuya. Thank you. Ito, Kuya, maliit na snack para sa inyo. Thank you po. Birthday niyo daw, kuya. Hindi, nilolo ko na. Sige po. Thank you. Thank you, kuya. Magandang gabi, sir. Ano po pangalan niyo? Kamusta po kayo yung araw? Okay naman. Ano ang trabaho mo ngayon? Pwede mo kami kwento ano kamusta yung trabaho mo ngayon? Sir, ano ba ang dati ng trabaho? Kamusta naman? Sa ngayong trabaho mo, sapat ba sa pagpwede gustusan? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, gusto mong baguhin pa o kontento ka na o sa lahat ng naranasan mo, ano yung pinaka natutunan mo sa lesson? May gusto ko ba yung winter? Ano hindi po sabihin ng mga pagkakos? Anong ginagawa mo pagka may mga kababata mo nagalit o naglalaro sa ginagawa mo pag-responde o pag-uwi sa kanila? Yung mga ginagawa mo ngayon, sa tingin ko naman, yung mga nakamaligid, mga kasamahan mo, ayos naman yung samahan ninyo. Ayos naman, medyo iba, medyo gawain, pero gusto ko magbago. Kaya ako din sa kanila na kanina maraming dami na kasama. Kasi gawa nung isa, dami na. So yun, maraming salamat sa maikling oras na nagbigay mo
Ah, yun. Ito nga pala yung father ko. Ayan ako. Ako nga pala si Mr. Bong Gonzales, tatay ni Neil Carlo Gonzales. Maraming salamat. Good morning. Good morning po. Mag-i-interview lang po kami para po sa project namin. So, may mga konting tanong lang po kami tungkol po sa personal nyo and sa work nyo din po. Ilan po kayong ay pang-apat. Kontento na po ba kayo sa Kahit mahirap. kahit mahirap? Ano po pa yung lakasan mga na lang? mga Palakasan na lang. ano po yung mga challenges na e-encounter niyo din sa trabaho niyo? Yung mga masungit na nagpa-park sa akin. Yun lang naman po. Saka yung mga hindi nagbabayad. Mga tumatakas mo gano'n. Maraming ganun. Maraming gano'n. Pero nag-enjoy naman po kayo sa Oo, nag-enjoy ako. At siyempre marami ako nakikilalang tao. Marami ako nakikaibigan. Ang dami namang mababait, ate. Marami naman. Kaya lang mas marami tumatakas. Pag wala kayong ginagawa at anong pampalipas oras nyo, kunyari wala pang masyadong nagpa-park, Wala, cellphone, sound trip. sound trip lang. Thank you, ate. Thank you, ate. Konting snack lang po para sa inyo. Thank you, ate. Thank you sa time. Family niyo, sir, ilan po ba yung mga anak niyo? Sa ngayon, balik ako. Tatlo. Lahat po ba nag-aaral na or mga bata pa lang po? Ngayon, dalawa na nag-aaral. Isang grade 5 at saka isang grade 4. Grade 4? Yung bunso ko, 3 years. 3 years old. Bata pa lang po. So, sir, sa tingin niyo po ba, sapat na po ba yung kinikita niyo po? Sa ngayon, may medyo kulang. Kailangan namin mag-extra income dapat. Kaso nga lang, medyo mahirap yung trabaho kasi mahaba. Ako na 12 oras. 12 hours po kayo dito. So, mula, ano po ba yung mga shifting kadalasan po dito? Ang first shift, 7 to 7 ng umaga hanggang gabi. Hanggang gabi na Ang po. mga second shift, 3 to 11 ng gabi. Tapos third shift, 11 to 7 ng umaga.
So sa tingin niyo, sir, ano po ba yung mga bukod sa oras or sa haba ng schedule po? Ano po ba yung nakikita niyong mahirap dito sa ginagawa? Sa ngayon, wala naman akong masyadong nakikita dito kasi basta may implement mo yung tama na pinapagstop ng employer namin at yung gusto nilang mangyari dito sa Kalinisan Intramuros. Second video po para sa interview ng mga mother. Tama po yun. Magandang gabi, ma'am. Ako nga pala si Neil Gonzales at kasama ko ngayon si... Ang mami niya, Elena Gonzales. Ayun. May mga itatanong lang kami yun sa'yo tungkol sa pamumuhay mo, tungkol sa mga sa dati mong pamumuhay. Yan, doon na. Anong pangalan mo? Sansin Parani. Kamusta yung dati mong pamumuhay nung hindi ka pa nakakapasok sa ganitong dalawa?
Mahirap kasi ang Ano ba trabaho mo dati? trabaho ko dati sa kumakain ng ano, Ano pa? Ano pong mga ginagawa mo dati sa... paggawa ng pabe, Ano pong probinsya mo? Ano pong probinsya mo? Northern Samar. Mahirap ba? Mahirap ba yung mga ginagawa niyo doon? Mahirap kasi lalo na sa tag-ulan. Babayan ko pabe. Kasi yun lang naman ang ginagawa namin. Paano ka napasok sa ganitong trabaho? Dito sa bahay, paano ka Dahil napasok? tumawag si Mito sa nag-ano ng trabaho. Kaya nakapunta ako dito sa Pinoy. Tinanggap mo naman. Tinanggap ko ang pagpapasa sa doon ng kasama. Kung titignan mo yan, kumusta yung trabaho? Maayos naman. Wala namang problema. Mabait naman yung kasama. Maayos naman yung mga tinutulugan mo. Maayos mo yung kinakain mo. Maayos naman. Pati yung mga kasama mo sa bahay. Kung tatanungin kita, sapat ba yung kinikita mo? Ngayon. Sapat naman. May mga kapamilya ka bang pinapadalhan? Mayroon kasama at sa therapy sa kanya. Sino-sino ba yung pinapadalan mo? Yung mga pangalan mo? Si Tony at Miguel. Mga kapatid mo? Sa probinsya, may pinapadalhan ka ba? Ang nanay ko at saka kapatid kong babae. Masaya naman sila sa mga napapadala mo. Sapat ba sa kanila yun? Pinagkakasya na lang ako sa akin. Kung tatanungin kita ngayon, kontento ka na ba sa ganitong pamumuhay? Kontento naman ako sa buhay na. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, pagpapabalik mo ba ito? O gusto mo okay ka na sa ganitong pamumuhay? Okay na ako sa ganito. Yun, maraming salamat sa kakaunting oras na nabigyan mo sa amin. Gusto ko ba may tanong? Papasalamat din ako kasi andito ka sa amin, napunta ka dito, nagtrabaho ka na, kasama ka namin. Naging maayos din naman ang paglilingkod mo sa amin. Yun, maraming salamat sa mga nagawa mo at mabuhay niyo yung mga nagtatrabaho para sa ikabubuti na ito. Salamat. Kami, mag-interview po kami ng nanay ko sa gasoline boy. Wala, kuya, ako pala si MC Ignacio, from Letras. Mag-interview lang ako kasama yung mom ko na tungkol sa work. So, ano pangalan mo? Ako pala si Junet Barnabas from Batanduan. Yun
Matapos ang pakikipanayan ko sa dalawang tao na itinuturing natin ng mga trabahador, nagtatrabaho ng marangal para makatulong sa iba, may mga bagay akong natutunan. Dati ay naakala ko na madali lamang ang kanilang mga ginagawa dahil hindi naman profesional ang ginagawa nilang mga trabaho. Ngunit nagkamali ako dahil isa rin sila sa mga lubos na naghihirap at napapagod dahil sa pagsisilbi para sa kanilang mga amo. Bilang isang psychology student, naniniwala ako na bawat isa ay mapagkakaiba at ito ay nakadepende sa kanilang personalidad. At ang bawat isa ay naapektuhan ng kanilang paligid, lalo na ang mga taong nakakasama nila. Matapos ang aking pakikipanayam, napagtanto ko ang isang bagay. Ang mga taong nasisiyahan sa kanilang trabaho at sa kanilang mga kasama ay mas kontento. Nasabi ko to dahil sa unang tao na kapanayam ko. Kahit na hindi ganoon kalaki ang kanyang kinikita ay kontento na siya sa kanyang trabaho dahil maayos naman ang mga kasama niya at maayos naman ang tinitira niya. Pangalawang bagay na aking napagtanto ay napakatibay ng loob ng mga trabahador na nalalayo sa kanilang pamilya para lamang makapagtrabaho at matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung iisipin, lahat ng pagtitiis ay gagawin natin para lamang hindi magutom ang ating pamilya. Lahat ay gagawin para matulungan at maibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Sa pangalawang tao na aking nakapanayam ay natutunan ko na lahat ay kayang magbago. Ang buhay dahil sa pamamagitan lamang ng pagtsatsaga. Tulad niya, nagbago ang pamumuhay niya dahil hindi siya sumuko at kahit na maayos ang kanyang kita ngayon ay hindi doon natatapos ang pangarap niya. Lubos akong sumang-ayon sa sinabi niya na lahat naman ay naghahangad ng ginhawa, na kahit isang maliit na bata ay nangangarap na guminawa ang buhay. Naging aral sa akin ang pagkakaroon ng pakikipanayam na tulad nito. At ang huli, naniniwala ako na malaki ang nararapat na pasasalamat sa mga tulad nilang ginagawa ang lahat para sa kapakanan na nakararami. May mga tao na nagiging parte ng araw-araw natin na buhay, ngunit hindi naman ito masyadong napapansin. Kabilang dito ay ang mga blue-collar workers, katulad ng security guard, construction worker, at iba pa. Hindi basta-basta ang kanilang trabaho dahil kinakailangan ito ng pisikal na kakayanan. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng hirap ng kanilang buhay at ng kanilang trabaho ay nagtsatsaga pa rin silang magtrabaho at pagsilbihan ng kanilang serbisyo ang mga tao nang may kasamang ngiti sa kanilang mga labi. Sa totoo lang, sa tingin ko ay malaking bagay ang natutunan ko sa kanila. Mas natuto ako maging kontento sa kabila ng lahat. Kahit hindi madali, ay pipilitin nila para sa kanilang pamilya. Kailangan din natin pahalagahan at bigyang pugay ang mga taong katulad nila. Walang sino man ang dapat kuntsain sila dahil unang-una, ginagawa nilang lahat ang kanilang trabaho ng marangal para pagsilbihan ang mga tao. Pangalawa, hindi rin mabubuo ang ating komunidad kung wala sila. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagbibigay ng lakas, tiyaga at sipag sa mga taong katulad nila, na sa kabila ng lahat, nakakayanan pa rin nila lahat ng pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay at hindi nila ito sinusukuan. Naway pati tayo ay magamit ito sa ating buhay, na sana tayong lahat ay hindi magsawa sa pagsubok ng buhay katulad nila. Dapat natin tulungan ang mga taong katulad nila dahil sa kanilang ginagawa at tapat na serbisyo sa atin. Nagpapasalamat ako sa theology area dahil sa pagbibigay ng oportunidad para sa mga estudyante na mahirinig ang perspektibo ng mga manggagawa sa blue-collar workers. Habang nag-i-interview ako,
na-realize ko na may mga taong kontento na sa posisyon nila o sa trabaho nila na nagbibigay ng sustento sa pang-araw-araw nila. Hindi man ito kasing laki ng ibang trabaho, ngunit ang saya na nararanasan nila sa tuwing pinagsisilbihan o ginagawa nila ang kanilang trabaho ay sapat na para sa kanila. Dahil ang saya na nararanasan nila ay walang katumbas na halaga. At mas masarap nga naman na maggawin mo ang isang bagay dahil sa gusto mo ito kaysa naman sa ginagawa mo lamang ito dahil sa sahod na makukuha mo. Saludo po ako sa mga naong ganito ang pananaw nila sa buhay nila. Blue-collar jobs are not easy to do, but there are a lot of people who is dedicated to it to support and feed their respective families. Some of them don't want the job, but due to an unfortunate state of life, they are forced to be in this kind of jobs. Some dream about having a much better job, but some are also happy because they love what they do. They are still thankful and blessed because they were given the strength and chances to work and provide for their families. Maybe this is God's plan for them to survive the challenges and struggles of life. We should treat them also as our brothers and sisters. They work hard even if they are physically and mentally tired. Noong nakaraang linggo, kami ay naatasan ng aming profesor sa teknolohiya na mag-interview ng isang manggagawa o laborer. Ang napili ko ay isang gasoline boy sa Unioil. Espesyal ang takdang ito dahil ito ay bukod tanging interview ko na kasama ang aking ina. Natuklasan ko na hindi pangkaraniwan ang pinagdadaanan ni Janelle Ibardelosa sa kadahilan ng nakarampot na sahod lang ay kinakailangan kong ibahagi ito sa kanyang pamilya. Kung ating iisipin, mabigat na responsibilidad para sa isang katulad ni Janelle ang bumuhay sa kanilang pamilya. Umupukaw sa aking pagkatao ang tulad ng manggagawa dahil hindi kayang sukatin na kanyang prinsipyo sa panahon ngayon. Hindi ko rin naisip na may mga tulad ng sing-edad ko lang ay nakikipagsapalaran na agad sa buhay. Ngunit talagang nakakalungkot na wala kasiguraduhan kung may pagpapatuloy pa ang kanyang pag-aaral o uunahin niyang tustusan ang kanilang pamilya. Na alam natin na may mga ganitong kaso sa panahon ngayon. Sa kabilang banda, napakaluwag sa pakiramdam na kahit papano, nabigyan niya kami ng kaunting oras habang nagtatrabaho siya at nabigyan din ako ng oportunidad na magbahagi ng merienda sa kanya. Nagpapasalamat ako sa Diyos, pamilya at aking mga profesor na naging daan upang maipamalas ang tungkuling letranista. Naway sa mga susunod na henerasyon na estudyante sa teolohika ay mas maging makabuluhan pa ang kanilang karanasan at ito'y sana'y magsilbing inspirasyon sa karaniwang taong kagaya ni Janelle at sa mga manggagawang ganito din ang kalagayan sa buhay. Maraming salamat po at arrivederci.